Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Zarina Espaloma at ngayon ilalahad ko ang aking natutunan para sa daily devotion in June 28, 2024 na pinamagat ng Forgiving Culture in the Church. Ang ating scripture ngayon ay Colossians chapter 3 verses 12 to 14. At ang sinasabi dito is, "Put on then, as God chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience. Bearing with one another, and if one has complaint against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. And above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony." So, ang katuruan natin ngayon is, the church is a community of sinful people. Sinasabi dito na dapat yung perspective natin sa church. Ito ay binubuo ng mga tao na makasalanan, na binabago ng Diyos araw-araw. Ang church hindi perfect. Lahat tayong tao ay makasalanan, di ba? So tayo sa church nagtitipon-tipon para sambahin yung ating Panginoon upang matuto tayo ng mga salita ng Diyos at baguhin tayo ng Diyos araw-araw. So, nagpunta tayo sa church para baguhin tayo ni Jesus, no? Hindi naman lahat ng nasa church is mabuti, no? Talagang may kanya-kanya tayong kapangitan ng ugali, kaya nga churchy, kasi babaguhin tayo ng ating Panginoon, no? Lahat ng mga pangit sa atin na katangian is babaguhin ng ating Panginoon. Ang church ay para sa mga tao na kailangan ng Kristo sa buhay. Kung ikaw perfect ka na, hindi mo na kailangan si God, banal ka na, hindi mo na kailangan ng church kasi perfect ka na eh. Pero kung ikaw kailangan mo si God, gusto mo mabago yung buhay mo sa dati mong pamumuhay, is punta tayo sa church. Next is, the church is a community of forgiven people. Binubuo tayo na mga pinatawad ni Kristo. Di ba sa church may mga small group na nangyayari? Sabi dito na sa small group, nangyayari yung church mo, yung totoong church. Yung real church, yung hindi yung basta church lang, ganyan. Sa church, di ba, malalabas mo yung totoong mga experience mo sa buhay, mai-share mo sa kanila, and the same time, mabibigyan kanila ng advice. At sa ganitong small group, dito mapapractice yung forgiveness, kindness, humility, patience, and so on. So, tandaan natin na lahat tayo mga kasalanan na tao is pinatawad na ni Jesus. At dahil dyan, dito papasok ang point number 3. So, ang point number 3 is, the church is a community of forgiving people. Sinasabi dito na lahat tayo ay makasalanan. Tayong lahat ay pinatawad na din ni Jesus, no? Kahit gaano pa kabigat, kalaki yung mga kasalanan natin ginawa sa ating kapwa, sa buhay natin, sa pinagdaanan natin, is pinatawad niya na tayo. And lastly, tayo na daw dapat yung magpatawad, magpasensya sa ating kapwa, sa mga taong nagawa sa atin ng kasalanan. So, sinasabi dito na yung standard ng pagpapatawad ni Jesus is kung paano tayo pinatawad ng ating Diyos. Di ba pinatawad tayo ng Diyos sa krus ng Kalbaryo? Yung ganun. Then, ganun din tayo dapat magpatawad sa iba. No? Kung ikaw hindi marunong magpatawad sa kapwa mo, hindi ka bilang sa church mo. Kasi yung church, diba, tinuturuan tayo magpatawad sa kapwa natin. Diba? So, kailangan natin magpatawad sa ating kapwa. Kung ikaw hindi ka magpapatawad sa kapwa mo, masyado ka matampuhin, paano kayo bibless ni Lord? Diba? So, bilang application, number 1 is, put on compassion, kindness, humility, meekness, patience, and love. So, sinasabi dito na magsuot daw tayo ng kabaitan, kababaan loob, kaamuhan, pasensya, at pagmamahal. Sinasabi dito na dapat mahalin natin yung kapwa natin, no? So, dapat love yung suotin natin. Kung hindi man natin magawa ngayon, edi bukas ulit isuot natin. Ayun yung sinasabi dito ni Pastor, no? Dapat mahalin natin yung kapwa natin. So, dapat love isuotin natin. Compassion and kindness. Pero hindi nga natin magawa, sabi ko kanina. So, mag-i-base ko ito panibagong love.
Ganun po yun, no? Everyday, magbihis ka ulit ng panibagong pag-ibig, kabaitan, kababaan loob, diba? Kaamuhan. Ito yung mayroon kang karapatan na hindi mo na pinaglaban. Ang ginawa mo na lang is pinagbigyan mo na lang yung taong may nagawa sa'yo. So, example ito ni Pastor yun, drive daw. Nag-drive ka sa Then, ikaw yung right way. Then, parang, imbis na basagin mo yung salamin ng kabilang kotse, parang sinabi mo, sige na pre, muna ka na, ako na bala dito. Yung parang ganun po, kaamuhan. Next is, diba, gaya nga sa church, meron tayong mga kasamahan na kailangan mo pagbigyan at unawain. At doon natin ma-practice yung kaamuhan. Diba sa church natin, may mga taong, parang, hindi magandang sa'yo, pakitungo. Kailangan natin sila, kailangan natin sila intindihin, pagpasensyahan, kasi gano'n sila, kailangan pa nila ng improvement sa buhay. So, tayo na lang umintindi at magtiyaga. Next is, endure the church imperfection. Always remember na ang church ay imperfect. Hindi siya perfect, no? Tayo mismong tao, hindi tayo perfect, eh. Kaya, ang church ay hindi, imperfect. Kailangan din tayong pagpasensyahan, pagtiyagaan ng ibang tao, di ba? Ganon din yung mga tao nasa paligid natin, no? Kailangan din natin pagtiyagaan, pagtiisan, pagpasensyahan, habang binabago sila ni Jesus. Siyempre kasi, asamang bago pa lang, kailangan pa nila ng improvement sa buhay. So, need natin na tayo umunawa sa kanila, no? Kasi lahat tayo, nasa proseso pa lang ng pagbabago. Hindi naman talaga tayo totoo na binago na talaga. Kasi mahirap yun, eh. Yung binago ka na talaga, yung as in, nagbago ka bigla. Ito naman siyang tao hindi makagawa nun. Kasi ang ginagawa ni Jesus is proseso. Parang step by step na pagbabago, no? Wala sino man ang sinukuan ng ating Panginoon, yes. Kahit sino ka pa, hindi ka susukuan ng ating Panginoon, no? Patuloy niya tayong pinagtatsagaan at hindi iniiwan. Ganun si God. At dapat ganun din tayo sa ating kapwa. And lastly, forgive just as the Lord has forgiven us. Sinasabi dito na magpatawad tayo sa kapwa natin. Katulad ng pagpapatawad sa atin ng ating Panginoon. Tayo yung unang pinatawad ni Jesus. So, nararapat na patawarin din natin ang ating mga kapwa. Kahit ginagawa tayo na masama or may nagawa sa ating kasalanan, is patawarin na lang, no? Kaysa paghigantihan. So, ang lesson learned dito is, kailangan tayong magtiyaga, magtiyaga, magpapasensya sa iba, umintindi, no? Para, katulad ng sinabi ko kanina, kailangan pa nila ng improvement sa buhay, no? So, tayo na lang mga mananampalataya is tumulong na lang para mag-improve sila, makilala nila si Jesus sa buhay nila. So, ayun lang po ang aking natutunan sa daily devotion. Thank you sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.